Naimbag na aldaw kinyayo amin kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back to my channel. Feeling powerful na naman si Sara Duterte. Kumbaga sa mga vampira, kapag sila ay nakakasipsip ng dugo ng tao, lumalakas sila. Pakiramdam nila, nagiging powerful sila. Ganyan ang pakiramdam ng isang Sara Duterte. And mind you, hindi lang si Sara Duterte, ang pamilya niya. From Rodrigo Duterte, to Baste Duterte, to Sara Duterte, to Kitty Duterte. Kapag sila ay nagmura, kapag meron silang minurang kalaban nila, the more na magmura sila, the more powerful they feel. Take note, they feel. Kapag nakapagmura sila, pakiramdam nila, lalo silang lumalakas. Because this Duterte family, ang pamilyang palamura, they equate pagmumura with power. The more na magmura ka, the more you feel powerful. Pakiramdam nila, mas malakas sila. Namura ko tong taong ito. Namura ko ang kalaban ko. Namura ko ang presidente. So dapat palakpakan nyo ako. Dapat gayahin nyo ako. Dapat gawin nyo kaming idolo ninyo. Tularan nyo kami, ang pamilya Duterte, ang palamurang pamilya. Dapat lahat ng pamilya sa Pilipinas, yan ang maging pattern. Sila ang maging template. Because the more na magmura kayo, the more powerful you feel. Hanggang you feel lang. For example, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tapang niyang magmura, di ba? Presidente natin, minumura. Ang Papa, minura. Ang ICC, minura niya. Sinabi pa nga niya na kapag nagpunta rito ang mga taga-ICC or kapag siya ay nagpunta na ron, sisipahin pa daw niya ang mga taga-ICC. Ginawa ba niya? Andun na siya sa ICC. Nasa Netherlands na si dating Pangulo. May nabalitaan ba tayo na may sinipang taga-ICC itong si Digong? Si Baste Duterte. Minura si General Torre. Sasampalin daw niya once na makita niya itong PI na Torre ito. Nagpunta si Torre sa Davao. Pagkakataon na masampal ni Baste, itong pinapangarap niya na may masampal siyang general. Ginawa ba niya? Si Sara Duterte, minura ang ating presidente, pinagbantaan na papatayin. Hanggang ngayon, si Bongbong pa rin ang ating presidente, alive and kicking. Kahit na anong gawin nilang paninira at the end of the day, si Bongbong pa rin ang ating presidente. Ano kaya ang pakiramdam ng isang taong kapag nagmura, akala mo napakalakas nilang tao, na dapat sila ay idoluhin, sambahin, dahil sila ay palamura. Tandaan po nyo kung saan associated ang mga taong palamura. Alangan naman sa Diyos. Panay kayo mura. Tapos pag may problema kayo, tulad nung kay Digong, kanino kayo humihingi ng tulong at dasal? Di ba sa Panginoon Diyos? Bakit hindi kayo kay Satanas humingi ng tulong? Total, si Sara naman ang presidente ng impyerno. Si Digong, hihintayin kayong lahat ng mga DDS at magkita-kita kayo sa impyerno. Ay, no joke po yan No joke yan. Dahil silang mag-ama mismo ang nagsabi niyan. Na you can drag Sara Duterte to hell, pero pagdating doon, siya pa rin ang presidente ng impyerno. Si Digong naman, aminado na hindi siya pupunta ng langit. Pero, bibit-bitin niya kayong lahat. Hihilahin niya kayong lahat sa impyerno para doon kayo magsama-sama. Hindi ba kayo natatakot? So sa tingin ninyo, pakikinggan ng langit ang mga dalangin ni former president at ng buong pamilya niya na sana daw makalabas na si Duterte para makauwi ng Pilipinas? Doon kasi sa campaign sortie ni Isko Moreno, tulad nung inilabas natin na viral video ni Sara Duterte kung saan ipinakita ng mga taga-Tondo na hindi welcome si Sara sa Tondo. Yung kanilang pag-thumbs down at yung pagsigaw nila ng Marcos, Marcos, Marcos. Na tila ikinatulala ni Sara, hindi niya expected na yun ang pasalubong sa kanya ng mga taga-Tondo. Tapos minura pa niya itong representative ng Manila, si Joel Chua. Sabi niya, bigyan ninyo ng 0 yang putang inang Joel Chua na yan. Nakalimutan ni Joel Chua noong sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Na wala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. So, tinatakot ni Sara Duterte itong si Joel Chua. Pero kung ako si Joel Chua,
at ako ay kandidato. Manalo or matalo, okay sa akin. Ang importante na ilabas ko ang baho ni Sara Duterte. Personalan si Sara eh. Ang ginawa ng mga kongresista natin ay ang trabaho nila na ilabas at ipakita sa taong bayan ang mga anomalyang nangyari sa ilalim ni Sara Duterte sa DepEd at sa OVP. Wala naman daw mawawala kay Sara Duterte dahil hindi naman siya kandidato ngayong eleksyon. Hindi mo pa ba nararamdaman, Sara Duterte, na nauupos ka na? Paubos ng paubos ang mga sumusuporta sa'yo? Bakit? Akala mo kapag minura mo ang isang tao, lalo kang mamahalin at sasambahin ng taong bayan? Siguro yung mga DDS, magsama-sama kayo. Total sa impyerno naman ang punta ninyo. Ang gusto kasi mangyari ng mga Duterte, ma-normalize, maging okay lang para sa atin ang magmura. Murahin natin ang kapwa natin, murahin natin ang kalaban natin, murahin natin ang mga government officials natin, murahin natin ang presidente. Okay lang yan. Well, ang gagawa lang po dyan ay ang mga alipores at ang mga supporters ng mga Duterte. So kung ang akala ni Sara Duterte, lalo siya nagiging powerful at titingalain siya ng taong bayan dahil namura niya ang isang tao, well, nagkakamali po siya. Dahil para sa akin, you cannot equate pagmumura with power. Hindi porket namura mo yung isang tao ang feeling mo super powerful ka na. Para sa akin, kapag minura mo ang isang tao at dinaan mo sa pangungutya, pang-iinsulto, yan po ay senyales ng kahinaan. Tapang-tapangan lang itong mga nagmumura. Dahil akala nila, kapag namura nila ang isang tao, naisahan na nila yung taong yon. Hindi nila alam, every time na nagmumura sila, a chunk of themselves, a chunk of Sara Duterte dies. Unti-unti po siyang mauupos hanggang mawala si Sara Duterte sa kamalayan ng politika. Kung ano ang naging kapalaran ng kanyang palamurang ama, yan din ang sasapitin ng palamurang anak. Ang tanong nga ganito ba pinalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga anak? Ganito ba sila sa bahay? Murahan ng murahan? Dahil nakuha ng mga anak niya yung style ng pagmumura ni Duterte. Nung nabasa ko nga itong post na to, akala ko si Duterte ang nagmumura kay Joel Chua. Yung pala si Sara Duterte. Ito ba ang gusto nyong maging presidente ng bansa? Ano na lang ang sasabihin ng mundo sa atin? Nagkaroon kayo ng presidente na sa 6 na taon, puro pagmumura ang narinig natin. Tapos ibabalik nyo pa ang isang Duterte na 6 na taon na naman namumurahin ng kanyang mga kalaban. Mahirap po yan. Ngayon pa lang ginagawa na ni Sara. Di pag siya ang naging presidente, lahat na lang ng kakalaban sa kanya, mumurahin niya. Dahil para sa kanya, ang pagmumura is equivalent to power. Aba, tingnan natin kung saan pupulutin si Sara Duterte. Basta ako naniniwala kung ano ang kapalaran ni Digong, siya rin magiging kapalaran ni Sara. So doon sa mga nag-a-idolize kay Sara Duterte, nabulag na kayo ng tuluyan tulad ni Amy Marcos. Nakita nyo, classic example po si Amy Marcos. Minura na ang kapatid. Minura na ng halos buong pamilya ni Digong. Pinagbantaan na papatayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Sinabi pa ni Sara kay Amy na kung hindi kayo titigil ng paninira, kung ano man yung paninirang sinasabi ni Sara, dahil hindi na kailangan sirain si Sara, dahil sira na siya, pupunta daw siya ng sementeryo, huhukayin daw ang labi ni Apo Lakay at isasaboy sa West Philippine Sea. Harap-harapang binastos si Amy dyan sa campaign rally ni Isko at parang hinamon pa na magpalit ka na ng apelyido Amy. Bakit? Ikumpara nga natin ang apelyidong Marcos sa Duterte. Si Amy Marcos na lagi niyang isinasangkalan ang kanyang ama tuwing magsasalita siya. Tapos ngayon, gustong burahin ni Sara Duterte ang apelyido ni Amy at anong ipapalit niya? Duterte? Tama yan. Birds of the same feathers flock together. Hindi ka nababagay maging Marcos, Amy. Bagay na bagay ka na maging Duterte. So, hindi na tayo magtataka if one of these days, magmumura na rin si Amy Marcos, Amy Duterte. Sabi pa ni Sara Duterte sa mga DDS, huwag ninyong iboto ang mga kandidato ni PBBM dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang magsinungaling ka. Okay lang na huwag mong tuparin ang pangako mo sa tao. O itong sinabi ni Sara, bumalik na naman sa kanya.
Kasi tuwing magsasalita si Sara, nakakalimutan niyang tanggalin yung salamin sa harap niya. Kaya bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte ay tumatalbog lang sa kanya. Sabi niya, huwag niyong iboto ang mga kandidato ni PBBM. Palitan po natin. Huwag niyong iboto ang mga kandidato ni Sara Duterte. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang magmura ka. Murahin mo ang mga kalaban mo. Murahin mo ang mga hindi sang-ayon sa'yo. Murahin mo ang hindi mo nauuto at nabubudol. Okay lang na huwag mong tuparin ang pangako mo sa tao. Tulad ng tatay ko na hindi natupad yung 3 to 6 months wala ng droga at krimen sa bansa. Tulad ng tatay ko na nangako ng 7 pesos na bigas pero natapos yung termino, hindi nangyari. Tulad ng tatay ko, nawawakasan yung contractualization sa ating bansa. Natapos ang termino niya, hindi rin nangyari. At sa napakadami pang pangako ng tatay ko. So wag niyong iboboto ang mga kandidato ni PBBM. Iboto ninyo ang mga kandidato ng mga Duterte. Dahil kami ay palamura at okay lang na murahin nyo ang kalaban nyo. Okay lang na murahin nyo ang hindi sasang-ayon sa inyo. Okay lang ang murahin nyo ang hindi susunod sa mga gusto nyo mangyari. Dahil ang mga kandidato ng mga Duterte, ang PDP, ay nagsasabi na okay lang na murahin nyo ang kahit na sinong gusto nyong murahin. Dahil normal na po yan sa mga Pilipino. Dahil ginawa ng official na mga Duterte na okay lang magmura. Okay lang na murahin nyo kahit na sinong gusto nyong murahin dahil it will make you feel powerful. So okay lang na huwag nyong iboto ang mga kandidato ng mga PDP o ng mga Duterte dahil wala din naman natupad sa mga pangako ni ex-president nung siya ang presidente. So papayag ba tayo na maging normal sa ating Pilipino ang magmura, ang murahin ang kahit na sinong gusto natin, lalo na ang mga kumakalaban? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.